So a few lines of reflection. Good evening po sa inyong lahat. Hindi mapantayan ang pag-ibig ng magulang sa anak. Minsan ako ay naimbitahan na magbigay ng anointing sa isang bata pa lamang. No? Wala pa sigurong 5 o 6 na taon. No? Meron siyang malubhang sakit. Bata pa lang, may malubhang sakit na. At pagpasok ko sa kwarto ay nagkaroon ng anointing, dasal para sa kagalingan ng bata. No? Pagkat merong mga pagkakataon na siguro ay hindi makaya ng bata yung sakit. Siya ay umiiyak at humihiyaw. Yung nanay naman, wala ring magawa, kundi hahawakan yung bata, yayakapin, hanggang humupa yung sakit ng bata. Pagkatapos ng lahat at medyo nakatulog ng bata, yung nanay naman ang umiyak. Yung nanay ang umiyak sa akin. Ang sabi niya ay ganito, sana, Father, ako na lamang yung dinapuan ng sakit ng anak ko. At least ako mas matanda sa kanya at kaya ko naharapin yung sakit na yun. Hindi mapantayan ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Ewan ko kung saan ko rin nabasa ito, mga kapatid. Ito ay libro ng mga anecdotes o stories na linimbag ng isang misyonero sa Papua New Guinea. Ito rin ay kasama ko sa aming kongregasyon. Linimbag niya ang mga karanasan niya bilang misyonero sa Papua New Guinea. Minsan pumunta raw siya sa isang village o baryo sa atin. At pumunta siya sa isang bahay, nakita niya yung nanay naghahanda ng pagkain, saka yung anak, 1 year old o 2 years old yata, ay naglalaro malapit sa kanyang nanay. Kinausap ko yung nanay, kwento-kwento, o rather, kinausap niya raw yung nanay, kwento-kwento, tapos bigla na lamang humiyaw yung bata. Humiyaw, umatungal yung bata at hinahawakan yung kanyang daliri. Yung pala, naipit yung kanyang daliri. Talagang matinding pagkaipit. So hindi na rin alam ang gagawin ng nanay, no? Hihipan yung daliri o lalagyan ng langis, kung ano-anong mga ginagawa para humupa yung sakit. Pero talagang hindi humupa yung sakit ng bata. So ang ginawa ng nanay, kumuha siya ng bato, okay? Kumuha siya ng bato, nilagay niya yung daliri niya sa isang patungan at inismash niya yung kanyang daliri. Yung nanay ang gumawa nun. No? Inipit din niya yung kanyang daliri. Siyempre, kahit sino naman, pag gagawin yon ay talagang iiyak ka rin sa sakit. Umatungal din yung nanay. Nabigla yung bata. Bakit umiiyak yung nanay ko? Nung nabigla siya, ay bigla rin nawala sa isip niya yung kanyang sakit sa kamay. Natahimik yung bata. So mga kapatid, sa dalawang halimbawang ito ay masasabi natin na sumasalamin sa diwa ng ating mga pagbasa ngayong gabi. Lalong-lalo na yung gospel at saka yung second reading. Paano ba umibig ang Diyos? Paano ba magmahal ang Diyos?
Sabi sa second reading, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. At sa gospel, siguro familiar kayo dito sa gospel na to, John 3:16. Mababasa nyo yan minsan sa mga tarpaulin, sa mga highway. Itong John 3:16 na ito, masasabi natin, ito yung slogan natin bilang mga nananampalataya kay Kristo. Yan ang batayan o pundasyon ng ating paniniwala kay Kristo. So anong sinasabi nito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa English, God so loved the world that He gave us His only Son. John 3:16. Siguro mga kapatid, konting pagpapaliwanag pa. Ano nga ba itong pag-ibig ng Diyos sa atin? Parang unimaginable, hindi itong malirik. Unang-una siguro, ang isang katangian ng pag-ibig ng Diyos ay ito. Ito'y pag-ibig na nakikiramay. O kaya ay masabi natin, nakikiisa, nakikisalamuha. Para bang kung tayo yung pumunta sa isang kaibigan na alam natin, dumadaan sa pagsubok sa buhay, sinasabi natin, ganito, ganyan talaga ang buhay. I know, I feel what you feel, nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Yung bang nakikiisa ka kahit sa iyong emosyon, sa iyong damdamin sa taong ito. Yun yung pakikiramay, sa salitang English, empathy. Pero, hindi lamang ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang nakikiramay o nakikisalamuha. Bakit? Kasi, yung pag-ibig na yon ay pwede nating binuo o pinaliwanag ni Saint Paul sa kanyang sulat sa mga Pilipo. Ano ba ang sabi ni Saint Paul? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. At nang si Kristo'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So hindi lang pakikisalamuha na pagkatapos nun okay na ang lahat. No. Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo ay talagang nag-level up pa. Ano yung pagle-level up niya? Dumanas siya ng pangkalahatang karanasan ng lahat ng tao, bawat isa sa atin, pangkalahatang karanasan. Anong mga yon? Pasakit, okay? Paghihirap, pagdurusa, at higit sa lahat, kamatayan. Dinanas ng Panginoon lahat yan para ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, siguro sa misang ito, muli nating ipayag ang ating matinding, naglalagablab ng pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Dumikit tayo sa Diyos. Huwag bumigay manampalataya sa Diyos. Dahil alam natin, or rather, hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero alam natin na meron nang nauna sa atin sa hinaharap. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen.